Sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, bukas ay inaasahan na maramdaman natin ang epekto ng tinatawag na typhoon or Lord willing ay hindi mangyari pero inaasahan maging super typhoon Nando. And because of this, ang kasalukuyan na napakainit na paksa ng mga corrupt flood control projects ay lalo pang umiinit. Well, marami ang naghahanda ng kanilang mga sarili sa pagdating na marami pang mga baha at inaasahan na ang marami at lalo pang magiging mainit na reklamo ng mga tao laban sa mga kurakot na nasa gobyerno. Well, sa atin hong pagpapatuloy na pag-aaral sa Book of Romans, kung paanong tayo ay naghahanda sa parating na bagyo, well, dito si Apostol Pablo ay inaasahan niya ang maaaring problema ng pagiging pagkakawatak-watak ng mga mananampalataya. Kung naalala nyo sa Romans chapter 1, hindi niya pa nabisita ang mga Kristiyano sa Roma, pero ina-anticipate niya na ang problema ng pagkakaroon ng pagkakahati-hati sa loob ng iglesia, particularly between the Jews and the Gentiles, mga Hudyo at mga Hentil, or sa ating binasa, mga hindi Hudyo. At particularly dito sa chapter 14 hanggang chapter 15 verse 13 ay makikita ho natin na dito sila ay tinawag sa dalawang ibang salita, mga mahihina at mga malalakas na mananampalataya. Now, let us be truthful, mga kapatid. Walang church ang immune sa problema ng pagkakabahabahagi. And it will do us well at magiging kapakinabangan sa atin na tayo ay matuto sa mga katotohanan na ito kung paano natin i-deal biblically kapag tayo ay humaharap sa mga ganitong sitwasyon. Particularly kapag meron tayong kapatid sa Panginoon na maaaring may pagkakaiba sa atin sa pananampalataya. For example, kanina sa Sunday School, isa sa mga hindi ko inaasahang maging tanong ay ang limited atonement. Well, paano kung ang isang kapatid sa Panginoon ay hindi siya kumbinsido pagdating sa definite atonement ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang ating kailangang gawin? So, nawa tayo bilang mga mananampalataya sa paulit-ulit na exhortation ni Apostol Pablo, ang kailangan nating gawin ay tanggapin ang mga kapatid natin na ito. So tayo ito ho ang pinaka-mensahe. As believers, we must strive to promote and guard the unity of believers according to the example of Christ as we aim for the glory of God. Bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano, kailangan tayong magsumikap na ipromote, itulak at bantayan ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sang-ayon sa ehemplo ng Panginoong Hesukristo, ating sinisipat na maluwalhati o sinisikap na maluwalhati ang Diyos sa pamagitan nito. Tayo ho muna ay lumapit sa Diyos at hingin natin ang kanyang gabay at tulong sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong mga katotohanan na aming pag-asa. O Diyos, tunay kami namumuhay sa isang makasalanang sanlibutan at ang aming bansa ngayon, Panginoon, ay babad sa napakaraming mga korupsyon na nakikita namin sa gobyerno. Salamat, O Diyos, ng aming pag-asa ay hindi ang susunod na presidente, hindi ang mga susunod na politicians, but Lord, ang aming pag-asa ay sa aming hinihintay na muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. At bilang yung mga nilalang o yung mga ililigtas, Panginoon, tulungan mo nawa kami na maging maalat na asin at maliwanag na ilaw san mo man kami inilagay. At sa biyaya mo, O Diyos, as we study your word this morning, tulungan mo nawa kami na maging masikap at maging mapagbantay sa pagkakaisa ng iyong mga mananampalataya, particularly sa iglesyang ito, upang maluwalhati namin ang pangalan mo. Ingatan, samahan mo po kami, O Diyos, at Lord, mahabag ka sa mga wala pa sa pananampalataya. Ikaw po nawa ang magligtas. Magpatibay ka sa iyong sa iyong iglesia. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, noong karaang Sunday ho, nireview natin ang sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Roma kung paanong sinikap na ituro ni Pablo ang patungkol sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan. Chapter 1 to 3, yung pangangailangan ng kaligtasan. Chapter 3, verse 21 and onwards, ay paano naman maliligtas ang makasalanan.
And then nakita rin natin sa chapter 12 naman, mula sa chapter 12 hanggang matapos ang Romans chapter 16 ay yung mga praktikal na implikasyon ng mga katotohanan na ito. At particularly dito sa atin hong pinag-aaralan sa Romans chapter 14 hanggang chapter 15 verse 13, it deals with our relationship with fellow believers in the church. Yes, tayo lahat ay iniligtas ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus nung tayo nanampalataya sa Kanya. Pero naroon ng katotohanan na meron tayong pagkakaiba-iba. So paano natin i-deal ang mga bagay na ito? And ang primary exhortation ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ay ano? To receive them. Let's go back sa Romans chapter 14 verse 1. By the way, by design ay sinadya natin na sa mga ngayon, sa mga last Sunday, sinimulan natin na medyo mas Tagalog tayo sa ating pangangaral sa mga talata. And sa biyaya ng Diyos ay positibo naman ho ang naging tugon ng ating mga kapatiran. Romans chapter 14 verse 1, anong sabi? Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kaniyang mga paniniwala. So naroon ang primary exhortation, tanggapin yung mga kapatiran na nasa mahina ang kanilang pananampalataya. And I hope you remember when we say mahina ang pananampalataya ay hindi yung mahina ang tiwala sa Panginoon, kundi may kinalaman ito sa pagiging immature pa or kakulangan sa kaalaman. At dahil kulang ang kaalaman ay kulang yung aplikasyon. If you remember with regards to the example ng mga pagkain ng mga inialay sa Diyos-Diyosan. Ang sabi ni Apostol Pablo, alam natin na ang mga Diyos-Diyosan ay wala. So therefore, kahit mag-alay ka dyan, yung pagkain ay hindi naapektuhan. Pwede bang kainin? Yes, may kalayaan tayong kainin. Pero ang sabi ni Pablo, pero hindi lahat ay may kaalaman na ganun. Hindi lahat ng Kristiyano ay may kalaguan sa parte na yun. Maaaring merong bago pa lamang na mananampalataya at para sa kanya ay fresh na fresh pa yung mga dati niyang kalagayan na sumasamba sa Diyos-Diyosan at para sa kanya ay karumal-dumal na kainin yung mga inialay sa Diyos-Diyosan. Therefore, andun siya sa kalagayan na mahina pa siya sa pananampalataya. At anong dapat gawin nung malakas sa pananampalataya? Hindi baliwalain kung hindi siya ay tanggapin. At ano ang rason na binigay ni Apostol Pablo na dapat ang mga Kristiyano, malakas man o mahina, ay tanggapin ng isa't isa? Kung inyong naalala sa Romans 14 verse 3, ang sabi ni Pablo, sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. Yung kapatid sa Panginoon, listen, lugar na dinaanan kanina sa Sunday School, yung totoong Kristiyanong naniniwala sa definite atonement or limited atonement, or yung totoong Kristiyano na hindi naniniwala sa definite atonement ay parehong tinanggap ng Diyos. So therefore, hindi ito dapat maging issue na in a sense na dapat, well, hindi ka naniniwala doon, hindi kita kapatid sa Panginoon. So nawaho ay makita natin sila'y tinanggap ng Diyos. Verse 4, Romans 14, ang Panginoon ang tutulong sa kanya. God is able to make him stand, sabi ni Pablo. And then sa verse number 8, bakit sila kailangan tanggapin? Ang sabi ng salita ng Panginoon, kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung Kristiyano na yon na maaaring sa kanya, gulay lang ang dapat kainin, siya'y mabubuhay at mamamatay para sa Panginoon. At yung Kristiyano na iniwala na pwede siyang kumain ng karne, siya'y mabubuhay at mamamatay para sa Panginoon. And then sa verse number 10 na Romans 14, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol. Ay ibig sabihin ho niya ni Apostol Pablo, huwag natin ubusin ang ating oras para hatulan ng lahat ng may kakaiba sa atin. Sapagkat ang Diyos ang hahatol. And then nakita rin natin verses 13 to 23 na merong mga bagay na dapat mas unahin kaysa Christian liberty. Unahin dapat natin ang charity. Consider natin yung pagmamahal natin sa kapatid na mahina. Una dapat ang edification, ang una dapat ating punteriya ay hindi ma-exercise yung ating Christian liberty kung hindi ma-edify o mapalakas natin yung kapatid na mahina. So again, sana ho hindi natin maisip na, well, ang sabi ni Pablo, tanggapin at huwag makipagtalo, papabayaan ko lang siya sa kanyang mahinang kalagayan. No, ang goal pa nga ay ma-edify.
Tatanggapin siya para siya ay maturuan, para siya ay magabayan sa kanyang paglago sa pananampalataya. And then pagdating sa chapter 15 verse 1, ano ang duty natin? Lalo na ng mga Kristiyanong may maturity. Ang sabi ni Pablo sa chapter 15 verse 1, tayong malalakas sa pananampalataya ay ano daw? Ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Do we hear that, mga kapatid? Ang mga Kristiyanong may kalakasan sa pananampalataya ay dapat tumulong. As we have seen sa mga sinasabi ni Pablo, huwag niyong baliwalain, huwag niyong i-despise yung malakas, huwag i-despise yung mahina, yun namang mahina, huwag i-judge yung malakas, pero merong prioridad ng responsibilidad yung malalakas. Dapat nilang tanggapin at dapat nilang tulungan yung mga mahihina sa pananampalataya. At ang sabi ni Pablo, hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. And minsan may mga Kristiyano na nabuksan ang kanilang kaisipan sa kalayaan na meron sila kay Kristo. Pambihira, may kalayaan pala ako kay Kristo at pwedeng ma-enjoy ang mga bagay na nagbibigay luwalhati sa Panginoon at nakatingin na lamang siya sa kanyang sarili at pag-i-enjoy nito. Well, hindi dapat ganun. Nahandun dapat ang ating punteriya sa pagtulong sa mga kapatid na mahina sa pananampalataya. So muli, kung inyong naaalala, merong dalawang grupo. Merong mahina at merong malakas. At sa konteksto nitong Romans chapter 15 and 14, higit sa malamang, yung mahina ay yung mga Hudyo na naging Kristiyano na sakop na sakop pa rin ng kanilang mga kinalakihan. And then yung malakas ay malamang ay mga hentil na naging Kristiyano na natutunan nila yung kalayaan na meron sila kay Kristo. At isa sa mga clue noon ay yung binigay na halimbawa ni Pablo sa chapter 14 na kung saan mayroong pwedeng kainin, mayroong hindi pwedeng kainin. May nakabukod na araw, may pare-parehong araw. At makikita natin doon na higit sa malamang ay mga Hudyo itong mahihina sa pananampalataya. So ano ang purpose ng bilang mga Kristiyano na sila ay ating tulungan, na tayong malalakas sa pananampalataya ay tumulong sa ating mga kapatid na na mahinang kalagayan? Ang purpose sa verse number 6 na tutunan natin, Romans 15 verse 6, sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos. Yun yung punteriya, nandun yung pagsasama-sama. Yun yung layunin, nandun yung pagkakaisa. Na tayo bilang mga mananampalataya, particularly sa lokal na iglesyang ito, at nung time na yon, dun sa church at Rome, na meron silang pagkakaisa. And that is the final goal, the unity and harmony, the peace of the believers in the church. So it will be a quiet and enjoyable ride. Bilang mga Kristiyano na naglalakbay, ay nahandoon yung atin hong pagkakaisa at muli ang punteriya ito, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos. Nawa ang mga Kristiyanong may kalakasan at Kristiyanong may kahinaan sa pananampalataya ay sama-samang magpupuri sa Panginoon. Sa verse number 7, simulan natin last Sunday, yung instruction ni Apostol Pablo na ibinigay. These are the final instruction ni Apostol Pablo at ibinuod niya ito. Lahat ng sinabi niya sa chapter 14 verse 1 hanggang chapter 15 verse 6 ay iniipon niya at sinamarize niya sa isang talata sa verse 7 at nakita natin ito last Sunday. Ang sabi niya sa chapter 15 verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Sa chapter 14 verse 1, ang sinasabihan niya, yung mga Kristiyanong malakas ay tanggapin yung mahina. Ngayon, pareho niya nang sinasabihan ang mga Kristiyanong may maturity at ang mga Kristiyanong may immaturity, ang mga Kristiyanong may kalakasan at mga Kristiyanong may kahinaan, ay parehong may obligasyon na tanggapin ang isa't isa. Ito ay panawagan upang seryoso at consciously at with effort na tanggapin natin ang isa't isa. If you remember, binigyan natin ng pansin last Sunday yung Greek word sa likod nitong word na tanggapin ay hindi lang basta buksan mo ang iyong mga kamay at tanggapin sila, kung hindi iunat mo ang iyong kamay at ilapit sila. Ito ay nagsasabing magbigay tayo ng effort na kung saan o mga Kristiyano na maaaring may pagkakaiba sa atin. Again, malakas, mahina.
Merong pagkakaiba sa ilang mga bagay. We will exert effort para sila ay ihatakin palapit. Para sila ay tanggapin. Kung inyo naaalala, last Sunday afternoon, hindi natin sinasadya na mag-coincide ang dalawang pag-aaral na ito. Pero yung mga hindi bumalik last Sunday afternoon, ayoko hong maiwan kayo. Kaya titingnan natin ng kaunti yung ating naging pag-aaral sa 2 John. Dito sa Romans, bago natin puntahan ng 2 John, dito sa Romans, makikita natin na merong mga pagkakaiba yung malakas at mahinang Kristiyano. Yes? Balikan lang natin, verse 2, Romans chapter 14. Romans chapter 14, verse 2. Ang sabi, halimbawa, may kapatid. So ito daw ay ano? Kapatid o hindi? Kapatid. May kapatid na naniniwala na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Kapatid siya. Mayroon namang mahina at ang assumption nito kapatid din. Meron namang kapatid na mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lang ang dapat kainin. So magkaiba ba? Yes. Pagdating sa verse 5, Romans chapter 14 verse 5, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng mga araw. At again, ang context ito, parehong mananampalataya ito. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. So ang punto ito, mga magkakapatid sa Panginoon na merong pagkakaiba. At ano ang instruction ni Apostol Pablo pagdating sa chapter 15 verse 7? Tanggapin ninyo ang isa't isa. Sana hindi nyo naririnig yung hindi sinasabi. Hindi sinasabi ditong ikompromiso nyo ang katotohanan. Nako ho? Kung kumbinsido ka na karni lang o gulay lang, hindi sinasabi ikompromiso mo, pero sinasabi diyan tanggapin mo ang iyong kapatid. Nako ho ba? At hopefully, sa iyong pagtanggap sa kanya, pareho kayong lalago pa sa pananampalataya. So ang instruction, may pagkakaiba man, parehong Kristiyano, tanggapin ninyo ang isa't isa. Now, anong connection nito sa 2 John? Kung yung naalala last Sunday, sa 2 John, meron ding pagkakaiba. Pero ang instruction ni John ay hindi tanggapin. Actually, huwag papasukin. Ang sabi sa 2 John verse 7, hulaan nyo na lang kung anong chapter. 2 John verse 7, ang sabi ni Apostol Juan, mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Okay? Kinikilala ba nila si Jesus? Yes. Pero hindi nila kinikilalang naging tao. They are denying something about Christ. Merong partikular patungkol kay Jesus na itinatanggi nila. Hindi nila itinatanggi si Jesus, itinatanggi nila ang pagkakatawang tao ni Jesus. They're denying the incarnation. Yun yung problema dito. Itong mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao, sila'y manlilinlang at antikristo. Pagdating sa verse 9, anong instruction ni John sa Kristiyanong babae na kanyang sinulatan? Ang sino mang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. At particularly sa context ito ay may kinalaman sa Christology ang tinutukoy ni Apostol Juan. Pagdating sa verse 10, anong dapat gawin? Kung may dumating man sa inyo na iba ang pinangangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan, ni huwag niyo siyang batiin ng may pagpapala. Siguro, when I was meditating about that, hindi ko siya pwedeng sabihin ng God bless. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong paghayo at pagkakalat ng bulaang aral. Hindi ko pwede sabihin sa iyo na God bless. Ingat ka. Ay hindi mo i-wish na mapahamak siya. Pero hindi mo siya pwedeng tanggapin bilang kapatid. Sana makita niyo ho. Merong mga pagkakaiba na hindi siya kapatid sa Panginoon. At merong mga pagkakaiba na kapatid pa rin siya sa Panginoon.
At doon sa ang instruction ay magkaiba. Yung isa, wag mong papasukin, wag mong tanggapin. Doon sa isa, tanggapin mo, hahatakin mo pa palapit sa iyo para kayo ay magkaroon ng maayos na fellowship. Anong punto? So, merong mga differences that some may call, pwedeng tawagin itong secondary, o yung iba ang tawag dito, minor differences. Ang ibig sabihin, yes, may pagkakaiba tayo, pero magkapatid na rin tayo. Maaari may pagkakaiba tayo sa doctrine of election. Maaari may pagkakaiba tayo sa doctrine of effectual calling o sa doctrine of the definite atonement of Christ. Pero ikaw pa rin ay kapatid ko sa Panginoon at dapat kitang tanggapin. Pero kung tayo ay magpagkakaiba pagdating sa kaligtasan, nagsasabi ka, well, ang kaligtasan ay kailangan mong umanib sa relihiyon na ito para ka maligtas. No. Hindi kita kapatid. At hindi kita pwedeng tanggapin bilang kapatid sa Panginoon. A mature believer, itong punto, a believer should seek to discerningly apply both. Kailangang i-apply pareho. Na yung may mga tinatawagin nating secondary differences, ang instruction ng salita ng Diyos ay tanggapin sila, pero ang may mga primary differences, that is, hindi sila Kristiyano dahil magkaiba, ay hindi sila pwedeng tanggapin. So, kailangan nating i-apply ang discernment sa bagay na ito. So, Romans chapter 15, ito'y kapatid. May pagkakaiba, pero ito ay kapatid. Ano ang instruction sa atin? Tanggapin nyo sila, tanggapin ninyo ang isa't isa. Paano natin dapat gawin ito? Gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo. Ang pagtanggap natin sa kanila ay kung paano tayo itinanggap ni Kristo. At tinignan natin ang 4 na paraan. Tayo itinanggap ni Kristo na may kagalakan. Tayo itinanggap ni Kristo na may pagmamahal. Tayo itinanggap ni Kristo ng mabiyayang paraan. At tayo itinanggap ni Kristo para magbigay luwalhati sa Diyos. At dapat gayon din naman ang ialay o i-extend natin sa ating mga kapatid na maaaring may mga differences sa atin. Again, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo. At ano ang punteriya para mapapurihan ang Diyos? When we receive brethren as brethren, yes, hindi natin i-receive yung error, maaaring merong minor error, hindi natin tatanggapin yun, pero tatanggapin natin yung kapatid. Kung para sa kanya ay namatay din si Kristo, to ay nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Yun ang ating punteriya. So tayo bilang mga mananampalataya, we must, according sa command na ito, receive one another with joy, with genuine affection, with grace, with patience, upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So that is the instruction. Ngayon naman, tignan natin yung illustration. Ano ang illustration? At kung merong isang illustration na madalas ginagamit si Apostol Pablo para sa mga mananampalataya, ay walang iba yon kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. If you remember sa Philippians, ginamit niyang halimbawa si Kristo pagdating sa pagpapakumbaba. Philippians chapter 2. At dito naman, ginamit niyang ilustrasyon ng ating Panginoong Kristo sa verse 8. Romans chapter 15, verse 8. Well, basahin natin mula sa verse 7 para makita natin yung pagtuloy sa verse 8. Verse 7 daw sabi, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ang Diyos. Bakit? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. So itong verse 8 ay higit sa malamang ay para sa mga Kristiyanong hentil na maaaring merong konting, ito kasi mga Hudyo na to eh. No, ang instruction ay tanggapin sila. At para magkaroon ng mas matigas at mas malakas na puwersa, I should say, yung instruction na tanggapin dapat ng mga hentil nito, na ito ang mga Hudyo na maaari may pagkakaiba sa kanila. Ang sabi ni Pablo, sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. Hindi nyo pwedeng hindi tanggapin ang kapatid na Hudyo. Kasi sinugo ng Diyos si Kristo. Ang ating Panginoon at tagapagligtas ay ipinadala ng Panginoon sa mga Hudyo at ang ginamit na salita dito para maglingkod. Sa King James, as a minister, sa ibang salin, as a servant sa mga Hudyo. He is the suffering servant of Christ. Christ is the suffering servant of God.
Siya ang ultimate example na ibinigay ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano upang tanggapin nila ang kanilang mga kapatid na Hudyo. Sapagkat sinugo sa inyo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. Dito ay sinisikap basagin ni Apostol Pablo ang mga preconceived ideas, una ng mga Hentil na ayaw tanggapin ng mga Hudyo. And then maya-maya makikita man natin ng mga Hudyo na ayaw tanggapin o maaaring may resistance sa pagtanggap sa mga kapatid nila na mga Hentil. So dito, kita ho natin na ang mga Hudyo ay merong mataas o madalas may mataas na pagtingin sa kanilang sarili ang mga Hudyo bilang sila ang piniling bayan ng Panginoon. At ito ay isa sa mga lugar na kung saan susubukang alisin ni Apostol Pablo ang pagmamalaki na ito upang sila ay magkaroon ng mas maayos na pagsunod sa utos ng Diyos at tanggapin nila ang kanilang mga kapatid. So una, ang sinabi ni Pablo, isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. As we have said kanina, He is the suffering servant of God. Sa Matthew 20 verse 28, ang sabi mismo ni Jesus, maging ang anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. At paanong paglilingkod ang tinutukoy niya? At magbigay ng aking buhay para para maligtas ang maraming tao. That is the way He served. He served by giving His life. Ito siya'y naglingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa ikaliligtas na mga sumasampalataya sa Kanya. So sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyanong Hentil, sapagkat kailangan niyong tanggapin ang isa't isa sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod, para mamatay, para sa kasalanan, para sa mga Hudyo. Anong rason? Anong rason? Balik tayo sa verse 8. At para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. Ang katotohanan na si Jesus ay namatay para sa mga Hudyo ay nagpapakita ng pagiging tapat ng Diyos. Nagpapakita ng pagiging mabuti at tapat ng Panginoon sa kanyang mga pangako. So therefore, kung ikaw ay hentil at gusto mong magbunyi sa katapatan ng Diyos, hindi mo pwedeng hindi tanggapin yung kapatid mong Hudyo. Kasi yung kaligtasan niya ay pagpapakita ng pagiging tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Pagiging tapat ng Diyos sa kanyang tipan o covenant na ginawa kay Abraham, na inulit niya kay Isaac at inulit niya ulit kay Jacob. Wala na tayong time para puntahan, pero makikita ito sa Genesis chapter 22, verse 15 hanggang verse number 18. At maaaring sa puntong ito, ang mga Hudyo ay medyo tinatapik ang kanilang sariling balikat. Oo nga, kami yung pinangakuan ng Diyos. Kami. Kaya parang VIP treatment dapat kami. At kung hindi tayo mag-iingat mga kapatid, medyo nahulog ako nun dito sa kaisipan na ito na yes, piniling bayan ng Panginoon ang mga Hudyo. Pero sa dating sa church, hindi VIP treatment ang mga Hudyo. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse number 9, Verse 9, Romans chapter 15. Sinugo rin. So kanina, para sa mga Hudyo. Ngayon naman, sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo. So kung narito na ang mga Hudyo, narinig niyo yun mga Hentil, talagang yung pagtatapat ng Diyos sa kanyang covenant sa amin, darang bigyan niyo kami ng preferential treatment. No. Pumunta naman si Apostol Pablo sa mga Hudyo. Sabi niya, sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Basag ang kayabangan ng Hudyo. Na kailangan niya ring tanggapin itong Kristiyanong Hudyo ay kailangan niya ring iunat yung kanyang kamay at hatakin palapit yung kanyang kapatid na hentil at tanggapin bilang kapatid kay Kristo. Meron man silang pagkakaiba, itong hentil na ito na kumakain ng baboy ay kailangan kong tanggapin. Itong hentil na ito na pagpatlak ng church ang dala niya, crispy pata, kailangan ko siyang tanggapin.
o sisig o lechon. Pero again, kung ikaw ay Hudyo, para sa'yo yung mga bagay, pero kailangan ko siyang tanggapin. Bakit? Sapagat sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay papurihan din nila ang Diyos. Well, kung ang goal mo bilang Hudyo ay mapuri ang Diyos, guess what? Kaya sila ililigtas ng Diyos ay para mapuri din siya. Kaya kailangan mo siyang tanggapin. Pareho ang puntirya. Pero hindi doon nagtapos si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, dahil medyo binalingan niya ang mga Hudyo at ang mga Hudyo ay aral sa mga kasulatan, ay dito siya nagsimulang mag-quote ng mga verses. Ang sabi niya, nang sa ganoon papurihan ng Diyos ayon nga sa kasulatan. Pasasalamatan kita sa piling ng mga hindi Hudyo at aawit ako ng papuri sa iyo. Ito ay kinote mula sa Psalm 18 verse 48. Kaya pararangalan ko kayo sa mga bansa, at yung mga bansa doon ay mga bansa outside of Israel, therefore Gentile nations. O Panginoon, aawitan ko kayo ng mga papuri. And then sa pagdating sa verse 10, ang sabi ni Apostol Pablo, Romans 15 verse 10, at sinabi pa sa kasulatan, again, quotation muli mula sa Lumang Tipan, kayong mga hindi Hudyo, makigalak kayo sa mga taong sakop ng Diyos. Ito ay galing sa Deuteronomy 32 verse number 43. Wala na tayong time para puntahan ito, pero ito ay kinote ni Apostol Pablo mula doon. So this is a direct command for Gentile nations to worship God. Ng mga Hudyo, mga hindi Hudyo, kayong mga hindi Hudyo, makigalak kayo sa mga taong sakop ng Diyos. Sa verse number 11, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 15:11, at sinabi pa, hindi lang yun, but wait, there is more. At sinabi pa, kayong lahat ng mga hindi Hudyo, that is mga Hentil, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat, purihin siya. So malinaw dito na pinapakita ni Apostol Pablo sa mga niligtas kayo ng Diyos, mga Hudyo, sa pamamagitan ni Kristo para maluwalhati ang Diyos. Guess what? Ganun din ang puntirya at layunin ng Diyos sa mga hindi Hudyo, sa mga Hentil na niligtas niya. Para maluwalhati rin ang Panginoon. Kaya dapat nyo silang tanggapin. Sa verse number 11, at sinabi pa, kayong lahat ng mga Hudyo na hindi Hudyo, purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat, purihin siya. Ito ay galing sa Psalm 117 verse 1, o verse 10, sorry. Sa Romans 15 verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo, sinabi naman ni Isaiah, magmumula sa lahi ni Jesse ang isang mamumuno sa mga hindi Hudyo at aasa sila sa kanya. They will hope in Christ. So, itong kinikilala nila na anak ni David, na anak ni Jesse, itong kinikilala nilang Mesiyas, kanilang tagapagligtas, ang sabi ni Apostol Pablo, kinote niya mula kay Isaiah, magmumula sa lahi ni Jesse ang isang mamumuno sa mga hindi Hudyo. So sa madaling salita, ang punto lang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi nyo sila pwedeng ilagay sa labas. Do you remember sa Lumang Tipan, sa templo, merong outside court? Yung mga Hentil na gustong sumamba sa Diyos, nandun lang sila sa labas. Ang mga Hudyo lang ang pwedeng pumasok sa templo. Pero ngayon kay Kristo, ang sabi ng salita ng Panginoon, no. Hatakin nyo sila papunta sa loob. Kayo ay iisa kay Kristo. Ang Mesiyas na inyong hinintay, ang Mesiyas na dumating, who comes from the root of Jesse, the father of David, not only will rule over his ancient people, or sa mga Hudyo o sa Israel, but also over Gentiles, and in him shall the Gentiles hope, just as the Jews. At ito yung kinote mula sa Isaiah chapter 11, verse 10. So ang nakikita natin dito sa illustration ni Kristo ay ito. Si Jesus ay naparito para sa mga Hudyo. Mga Hentil, tanggapin niyo mga Hudyo. And then si Jesus ay naparito para sa mga Hentil. Mga Hudyo, tanggapin niyo ang mga Hentil. Going back pa rin doon sa instruction kanina, tanggapin ninyo ang isa't isa. Dahil kay
Kristo. Yes, may pagkakaiba. Pero dahil kay Kristo, dahil kayo parehong mananampalataya ng Ebanghelyo, dapat tanggapin ninyo ang isa't isa. Well, pangatlo, dito tayo matatapos. The benediction. The benediction. Una, the instruction. Pangalawa, the illustration. Pangatlo, the benediction. Verse number 13, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siyang ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So isinara ni Apostol Pablo ang passage na ito sa isang napakagandang benediction na kung saan kanyang hinihingi at pinapanalangin sa Diyos na kanyang ibigay sa mga mananampalataya na ito ang kanilang paglago sa pananampalataya, paglalim nila sa pag-asa at pagkakaroon ng kagalakan kay Kristo. Jews and Gentiles in the church, yes, there are minor differences pero nahandoon mas malaki ang pagkakapareho nila. Dito makikita natin ang sabi, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan. Sana makita niyo yung sinasabi ni Pablo, ang Diyos na nagbibigay sa atin. Sino yung atin? Hindi na mga Hudyo lang, kundi both Jews and Gentiles. Ang Diyos na bibigay sa atin ng pag-asa. Jews and Gentiles have only one and same hope. Isa lang ang pag-asa. Si Kristo lang ang pag-asa. Hindi lamang yun na siya rin magbibigay sa inyo ng buong kagalakan. Ibig sabihin yung kagalakan ng Kristiyanong Hudyo at yung kagalakan ng Kristiyanong Hentil ay pareho din. Hindi lamang yun. At kapayapaan. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa mananampalatayang Hudyo ay siyang kapayapaan din na meron sa mananampalatayang Hentil. Dahil sa inyong pananampalataya, ibig sabihin ng pananampalatayang Kristiyanong Hudyo at ang pananampalataya ng Kristiyanong Hentil ay iisa at parehong pananampalataya din. Sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa. Again, hindi magkaiba ang pag-asa ng Hudyo at ng Hentil. Iisa kay Kristo lamang. Amen. And again, napakaganda sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Listen mga kapatid, hindi class A ang Banal na Espiritu nakatahan sa mga Hudyo at class B ang Banal na Espiritu nakatahan sa mga Hentil. No, it is the same Holy Spirit. So sana makita niyo ho, iisa ang pag-asa, iisa ang pananampalataya, iisa ang kagalakan, isang banal na Espiritu nakatahan sa atin. Mas malalaki at mas dakila ang mga pagkakapareho natin. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Yes mga kapatid, sana wag natin pagkamalian. Merong pagkakaiba na hindi natin pwedeng tanggapin. Pero mag-ingat ho tayo. Na baka mamaya mayroong mga pagkakaiba na instruction sa atin ay tanggapin sila. Pero ang ginagawa natin ay tinutulak sila palayo. Sadly, nakikita ko ho yan madalas online. Merong hindi pagkakaisa sa ilang mga, sabihin nating secondary issues about theology. Naranasan ko na rin yun. Tinawag akong hindi kapatid. Sabi niya, iba ang Kristo mo. Sabi ko, bihira ka naman, pareho tayong Kristiyano. Ang reply sa akin, hindi kita kapatid. Patungo ka bang impyerno? Gusto ko replyan. Because of a secondary issue. So mag-ingat ho tayo. Na baka mamaya i-apply natin ang lahat basta may pagkakaiba hindi tatanggapin. No. May pagkakaiba na dapat tanggapin dahil mas marami yung pagkakaisa na meron kay Kristo. Pero merong pagkakaiba na hindi dapat tanggapin. Kahit na merong pagkakaisa sa ilang maliliit na mga bagay. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng discernment sa bagay na ito. At bilang isang iglesia, guess what mga kapatid? May pagkakaiba-iba tayo. Yes? Maaaring meron dito, napakinggan kanina, limited atonement, definite. Ano yun? Wala. Wala sa radar mo yun. Okay? O baka mamaya meron dito, hindi ako agree doon. Pero kapatid, magkakapatid pa rin tayo
sa Panginoong Jesus. At dapat nating mahalin ang isa't isa. Magkakaiba tayo ng temperament, yes? Yung iba tahimik, yung iba yung iba palabiro, yung iba very outspoken, yung iba very timid. Pero kailangan natin tanggapin ang isa't isa. Iba-iba ng kulturang kinalakihan, iba-iba ng family background. Pero kailangan pa rin natin tanggapin ang isa't isa. Bakit? Dahil sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay tinanggap ng Panginoon. At nawa bilang isang iglesia, ito yung mag-ingat sa atin. Ito yung magpanatili ng pagkakaisa natin ng may kagalakan sa pananampalataya kay Kristo. Let's pray. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan ng iyong salita. At nawa, O Diyos, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad nito. Lord, kailangan naming mainam ng discernment. Kailangan namin ng wisdom. Kailangan namin patuloy na lumalim sa iyong mga katotohanan. Upang, O Diyos, maisabuhay namin ang mga instruksyon na ito sangayon sa iyong salita. O ilayo mo sa amin, Panginoon. Ilayo mo sa amin ang mga gawa na maaaring mga totoong kapatid namin, ngunit aming itatakwil. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na maaaring sa may mga ilang mga bagay na pagkakaiba, but Lord, help us to be united in our faith in the gospel. At gayon din naman, tulungan mo rin kami na maging mapanuri. Maging sa ibang nagpapakilalang Kristiyano, ngunit ikinakaila ang mga pangunahing pananampalataya. Kinakaila ang kaparaanan ng kaligtasan na si Kristo lamang. O Diyos, tulungan mo kami maging tapat din naman nang huwag silang papasukin at huwag silang hilingan ng iyong pagpapala. O Diyos, maawa ka sa kanila na wala pa sa pananampalataya kay Kristo at nawa sila'y manampalataya ng tunay sa Ebanghelyo upang sila ay maligtas. At kami bilang yung mga iniligtas na, tulungan mo kami maging tapat at maging matapang sa pananampalataya na iyong pinagkaloob sa amin. Lord, muli, ingatan mo po ang iyong iglesia. Tulungan mo kami na maisabuhay ang mga ito. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang, maaaring kasalanan namin. At nawa, patuloy kang gumawa sa kababanal ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.